di ba ang tagal nang hinahanap si Saldico? Ang sabi ho ni Mayor Magalong, baka mismong si dating Speaker Martin Romualdez ang pumipigil na makabalik si Saldico sa Pilipinas. Huwag ka na muna bumalik. Aba, bakit naman kaya gagawin ni dating Speaker Martin? Para daw walang masabing kung ano man na... Sinabi ni Mayor Magalong. Meron ba siya sinabi ngayon? Kasi may interview sa kanya dyan ha? Ang sabi ni Mayor Magalong, baka ayaw talaga, di ba ang tagal nang hinahanap si Saldico? Masa abroad daw, hindi ba tayo buwan eh? Pinapauwi nga, di ba? Oo. Tapos hanggang sa nag-resign na siya, ayaw pa rin umuwi. Ang sabi ho ni Mayor Magalong, baka mismong si dating Speaker Martin Romualdez ang pumipigil na makabalik si Saldico sa Pilipinas. Ba? Paano yung teorya niyan? Sabihin parang siya mismo, huwag kang bumalik. Parang gano'n. Parang gano'n. Huwag ka na muna bumalik. Aba, bakit naman kaya gagawin ni dating Speaker Martin? Para daw walang masabing kung ano man na... Kasi kung matatawag si Saldi, di makapagpapaliwanag siya. Hindi naman siguro magtuturo yun kung ano man. Ewan natin. Pero bakit ganon? Ang kanya hong suhestyon, kung hindi ho matawag si Saldico dahil nasa malayong lugar, nasa ibang bansa, ba't hindi nyo ipatawag yung maraming mga congressman na bumubuo doon sa paggawa ng budget noong 2025 at noong mga nakaraan pa? Yung BICAM. Yung BICAM, kasi dalawa yan BICAM ng Senado, yung tagdan, yung contingent ng Kamara. Yes, At saka yung mismong mga malalapit, laging kasama ni Saldico. Di ba? Kasi imposible naman siguro na... Hindi ko kasi alam ang komposisyon niya. Parang 12 ata sa Senado, 12 rin sa Kamara. Hindi, pinangalanan ni Magalong Meron na ba sa mga Oo. It doesn't necessary na kabilang ka dun sa representative ng Kamara at saka ng Senado. Parang ang sinasabi niya rito, hindi, ito ang grupo nila Ito lang yung main character, kumbaga. Ito yung laging magkakasama Ito yung nagkakasundo doon tungkol dyan sa budget Names na ba siya ngayon? Sabi niya, ito mga ipatawag ninyo. Kasi ginawa niya ito kasi ang sabi ng ICI, meron kasing panayam kay PNP Chief, dating PNP Chief, Rodolfo Asurin, di ba? Okay. Yun ang pumalit kay General Magalong. Yes, at si General Asurin ay... Kailan ba ito nanumpa? Kanina lang? Parang kainan lang siya. Diba ang tagal na niyang formally. Bahagi na siya ng ICI talaga. Son? Ang sabi niya kanina, eto may GPX, akala ko boses Ang sabi niya, nung tanungin, sino na ho ba ang... Asurin ito, si Asurin ito. Okay. Sino na po ba makakasuhan natin? Ang sabi niya, sa ngayon, wala pa kaming nakikitang opisyal na maaaring sampahan ng kaso. Nakikita, wala nakita. Nakita niya ng personal o baka naman... Ibig sabihin, wala pang makakasuhan na official ng gobyerno. Official ng gobyerno. Teka. At ang sabi niya, kasi tayo from top to bottom, from bottom to pataas dito muna tayo sa mga kontraktor, tapos DPWH, tapos So sa ngayon daw, wala pang makakasuhan na official na gobyerno. Sa kanyang pananaw, wala pa siyang nakikita na pwedeng kasuhan. Sa kabila nung napakarami nag-investigate, wala pang... Kaya ang sabi ni... mesot naman pala. Pakinggan na lang natin. Pakinggan natin. General Asurin, sir, ano masasabi nga ninyo? Now, wala pa kami nakikita na but definitely, ang umpisa kasi ng investigation dyan is doon sa babae, doon sa district, yan. We just follow yung paper trail siguro. Hindi natin masabi pa sa ngayon. Ano po question? Yung sinuro yung mga makakasuhan, sir, wala pa ng report, sir. It will depend on the evidence, no? Kung anong ebidensyang meron kami makukuha, di syempre sila yung mailalagay doon sa aming referral as persons who may be responsible.
So, gaya nung dating, like the first referral that we filed before the Ombudsman. It will be evidence-based. Yan ang sinasabi natin, Jen, na problema kapag ayaw nyong i-live stream ang inyong investigasyon. Di ba? So kung sila pala tatanungin, parang wala pang personalidad. Yes. Wala pa silang ebidensyang nakukuha. Paano nga kayo magkakaroon ng ebidensya? Tinago nyo yung hearing ninyo. Halimbawa, Jen. Ito lang. Ang advantage ng open ang hearing. Dinidiscuss sila. Ito po ang ganyan-ganyan. O anong ebidensya mo dyan? Meron po ako, kaya lang nakakalimutan ko na yung ganito-ganyan kung nanonood ang tao, Jen, at yung isang nakakapanood doon, alam yung, nandun ako. Nung nagangyayari yan. Nang maganap ang krimen, nandun ako. Oo, nandun ako. Kitang-kita ko yan, yung sinasabi na yan. Hindi ko naman alam na yung palang mga maletang hinahakot doon, may pera pala yun. Nako po. Akala ko kasi nagkataon, nandun ako. Sapagkat palihim, hindi ho kayo matulungan ng mga mamamayan. Ano bang tinatago nyo, di ba? Tapos ngayon sasabihin nyo, wala pa kaming nakikita. Kasi kayo-kayo lang. Hindi ba? wala pa raw matukoy ng mga ebidensya laban sa mga personalidad, Nelson? Yes. Ano ba naman ito? Kaya ang sabi ni General Magalong, ba't hindi nyo ipatawag yung ilang congressman? Ipatawag nyo si Congressman Edwin Garjola. Sino yan? Ipatawag nyo si Congressman Dong Gonzales. Yeah, kilala natin yan. Ipatawag nyo si Congressman Manix Dalipe. Ayan. Ipatawag nyo si Congressman... Manix ata, parang natalo eh. Oo, pero siguro nung ginagawa yung budget. Dati, tama, kasi sa majority leader dati. Ipatawag nyo si Congressman Jojo Ang. Ipatawag nyo si Congressman JJ Suarez. Jojo, mayroon ba Congressman Jojo? Hindi ko kabisado ito ha. Ngayon, parang ngayon ko narinig yung Meron Jojo pang isa, yung Congressman Kimbo, yung babae. Yung Miro, yung Stella. Oo, patawag At saka yung JJ Suarez. Oo, patawag nyo yan. Yan ang maraming nalalaman, sabi ni Mayor Magalong. Di ba, mabuting tao daw yung mga yan ha. Kaya lang na tama, sila kasi yung lagi magkakasama, no? Hindi, ipatatawag lang naman. Hindi naman sinabing may kasalanan ka agad. Para ipaliwanag. Kasi kung hindi mo daw makita si Saldico, baka yung mga alam ni Saldico, alam din ng mga ito. Diba? Saan yung Garjola? Parang saan yung ano yan? Hindi ko alam yan. Hindi ko makakilala ito. Parang ngayon ko lang narinig yan. Tsaka yung Jojo Ang. Oo. Ang dating yung dating MMDA General Manager, Jojo, hindi yun ba? Hindi, Garcia yun eh. Jojo Garcia, hindi Ang nga pala yun. Yun dyan sa may San Mateo, representante ng Rizal. Yes. Sige. Anyway, dahil sa bagay yan, Nelson, isangkot natin. Ang dapat isangkot. Isasangkot po namin sa usapan. Akala ko naman, ituturo mo na kung sino mastermind. Isasangkot natin sa usapan ang atin pong mga suki sa palatuntunang saganang mamamayan. Yes. Meron tayong Vox Populi ngayon dahil po sa mga sinabi na yan ni General Asurin na ngayon po ay, ano ba siya ngayon? Investigator. Advisor. Advisor ng ICI. At maging dito kay Executive Director Kate Osaka. Ang tanong, kumbinsido ka ba sa pahayag ng ICI na wala pa silang matukoy na opisyal ng gobyerno na dapat makasuhan sa anomalya ng flood control? Pero teka lang, di ba nung nakaraan, ano siya ng panilang kaso sa ombudsman? Ano ba kaso yun? Di ba parang nag-file siya ng kaso sa ano? Sa mga ano ata, mga contractor. Contractor ba yun? Pero dito, wala pang, ang paliwanag nila, yung talagang... mga opisyal ng gobyerno. Pakiulit nga, direct, pakibaba mo nga ulit, Kuya Prompter, para ano, pakalimi-limi po niyo mabuti ha. Kumbinsido ka ba sa pahayag ng ICI na wala pa silang matukoy na opisyal ng gobyerno na dapat makasuhan sa anomalya ng flood control? Kung ang sagot niya pa, opo, kumbinsido po ako dyan. Wala pa talagang makakasuhan. Yan. Wala pa pong matukoy. Wala pa ebidensya. Opo, wala pa pong mga ebidensya. Letter A. Kung ang sagot niya naman po hindi ako kumbinsido dyan.
ang dami na nabanggit na pangalan eh. Oo, ang dami ng mga inilabas na ebidensya eh. Yeah. Letter B. Ang paraan po ng pagsagot sa ating Vox Populi ay ganito. I-scan nyo po yung QR code na sa inyong TV screen at gamit po ang inyong cellphone, itapat nyo po yung camera ng cellphone ninyo. Pwede na po kayong mag-type ng inyong mga reaksyon. Ilagay nyo po yung sagot ninyo, A or B, at pagkatapos po ay pindutin po yung submit button. Automatic na po naming makukuha ang inyong mga sagot. Pero kung gusto naman po nyo mag-text sa pamamagitan po ng ating text hotline, ito po number 0916-500-3846. Ulitin ko po ha, 0916-500-3846. Huwag po kalimutan ng mga texter, ipakilagay po ang pangalan ng lugar kung kayo po ay taga saan. Live po kami napapanood via Facebook at YouTube. Ganun din po ang ating live streaming ha. Ito. I-like nyo po at i-follow. Malapit na po ang 1 million sa YouTube. Sa Facebook po ay 1 million na po kami ha. News, Net25, News and Information. Inulit ko po ha, Net25 News and Information. Ipakilike po. Iba po yung Net25 lang ha. Kasi sabi ng ibang nagkakamali eh. Mag-like at tag-follow na po kami sa Net25 eh. Net25, iba po yun. Iba rin po itong Net25 News and Information. Yan. Diyan nyo po kami napapanood na papakinggan ngayon. I-like nyo po yan at kapag umabot na po ng 1 million yan, yan na po ang panahon para yumaman kami ni Nelson. Talaga naman. Oo. 900.